Another day, another vlog. So for today's video mga bes, samahan niyo naman ako ngayon magluto ng sinigang dahil nga sobrang maulan. Natusan nga pala kami mga be kanina nila mama na pumunta nga ng bayan. Paano ba naman may pinapakuha sa amin? Tapos bago nga kami umalis, may pinapabili nga si mama. So sabi niya nga sa amin na pag nakuha na nga namin yung pinapakuha niya, ay bumili nga daw kami ng mga 200 pesos na karne sa bayan. Siyempre, iba na naman ang ngiti natin kapag karne ang pinag-uusapan. Kaya nga mga be, sabi ni mama is mga 200 pesos na giniling nga daw yung bilhin namin. Pero bago nga kami umalis mga be, sinabi nga ni mama na bilhin na lang daw namin is yung pang sinigang. So yun daw ang gusto ni papa, yung may sabaw. Kaya naman craving satisfied yan mamaya. Pagdating nga namin sa bahay mga bes, ay niya tinintindi ko na nga itong lutuin. So maagap na kami magluluto ngayon kasi nga isasalang ko ito sa electrical cooker namin. O syala, may pa-electrical. So hindi na ako magluluto sa lutuan namin kasi nga para lang magsaing na lang kami dun mamaya. Dahil hindi naman din karamihan itong binili namin karne, so saglit ko na nga lang din ito na paghati-hati. Nang mahati-hati ko na nga itong mga karne mga bes, at pinasok ko na nga sa kubo namin para naman ihanda yung mga gulay na ilalagay ko. Siyempre mga be, ang isa sa mga gulay na hindi mawawala sa sinigang ay San Fernando. Mawala na siya, wag lang ito. Siyempre mga be, ito nga ang gulay na hindi mawawala at ito ang magpapalapot sa sinigang natin. Ito nga din talaga ang pinaka-favorite namin nila ate. At actually, minsan nga pag gusto namin ng sinigang, kahit nga walang karne at ito na nga lang ang sinisigang namin. So pag meron nga nito sa tindahan is ox na yan at lalagyan nga lang yan ng sinigang sa gabi. Be, para ka na rin nag-ulam ng karne. Ito rin pala mga be, ang gusto namin papakin nila mama kapag nga ito nagluluto kami ng sinigang. Lalo na kapag yung luluto lang at wala pa nga si papa, ito nga talaga be ang aming nilalantakan. Literal nakakain kami ng kanin pero wala na yung gulay na San Fernando. Ay talaga naman. So pagkatas ko ng mga gawa yung San Fernando, ito naman sinunod namin, pechay. Hindi ko alam kung yan by pechay o ano na sa sobrang loyot niyan mga te. Dahil nga Friday ngayon mga bes, wala nga halos gulay ngayon at yan nga lang nahanap namin pechay. Dahil nga wala naman ngayong mga tiyangge, di yan na nga lang binili namin kasi naman bumili kami ng pechay bagyo. Baka naman sabihin ni mother na nagpaparinig kami na magbulalo. Chalet nga pala mga ben, hatiin yung mga pechay ito namang sito ang dinali ko dahil nga panood ng kay Kamang yan ay at hinati-hati ko yung gamit yung kutsilyo. Hindi ko na ginamit yung kamay ko sa sobrang kartehan ko. Siyempre mga ben, hindi naman puro gulay ang lalagay lang din natin dyan. So maglalagay tayo dyan ng sibuyas at saka nitong kamatis at saka itong sili. Dahil tapos naman ako sa mga gulay maghati-hati, ito naman yung hatiin ko. Dinalawa ko na nga pala yung kamatis dyan kahit nga pwede mga isa pero mas gusto ko nga yung maraming kamatis para damdam mo yung kilig. Tsak! Ako ba din naman padali ay. So mga ben, tapos na ako maghiwa, ito na nga yung mga sangkap na ilalagay ko sa ating sinigang. Dahil nga tapos na tayo mga besa, ating mga ingredients, ito nga, nagpakulo na nga ako ng tubig. Siyempre, hindi ka na makakapagsinigang kung hindi ka magpapakulo ng tubig mga be. At dahil nga electrical cooker yung ginamit ko, so mabilis nga lang siyang kumulo, kaya ilalagay na nga natin kamatis tsaka yung sibuyas. At isama na natin tong sili para naman mahalang-halang siya mamaya. Takpan nga pala ulit natin itong mga be, para nga medyo maluto-luto nga yung ating mga nilagay dyan at para naman mas malasa-lasa siya. Tsaka natin isunod tong karne. Isusunod ko na rin pala itong San Fernando kasi nga medyo matigas siya, hindi siya mabilis lumambot. Para pag lambot ng karne, malambot na rin yung San Fernando, diba? Dahil electrical cooker nga yung ginamit ko dito mga bis, dahan-dahan ko nga nilalagay itong mga ingredients na to dahil nga pag ito nga yung medyo dinados-dalos yun ng medyo malakas-lakas is bagyaan ay dumaas ang tubig, eh masakit be, nasaktan ka na nga niya, masasaktan ka pa, nagluluto ka lang naman. Dahil nalagay na nga natin yung karne at saka sa Fernando natin, tsaka lalagyan naman natin ito ng mga pampalasa. So for talaga natin ito ng asin, paminta, hindi, magic sarap, asin, yun lang. At nang mailagay ko na nga yung mga pampalasa mga beses, sinaraduhan ko na nga siya para nga maluto na yung karne at saka yung San Fernando. After 45,100 billion years. So after nga, ayun, tumigil na nga sa camera natin mga be. So after nga niyan, nakulong-kulo na nga, sinagkalan ko naman siya ng mga ano yung galing sa karne. Ano tawag di sebo ba yun? Yun, sebo, tinagkal ko rin para nga medyo malinis ang ating pagkakagawa ng sinigang. Dahil nga okay naman na tong karne natin at San Fernando at medyo malambot-lambot na, isusunod ko lang nga itong sitaw at saka itong pechay. At syempre, tatakpan ulit natin yan para naman maluto na yung ulam. So hindi ko na nga siya halos pinaghalo-halo dahil nga, tingnan nyo naman sa video. Malapit na nga mga bimawas tong sinigang natin kaya hindi ko na nga siya halos pinaghalo-halo. So dahil nga medyo maayos naman siya, luto na yung ating mga sangkap is ilalagay na natin ating need for the days, ang sinigang sa gabi. May lagay ko yung sinigang sa gabi mga bese, halo-halo ko lang na kaunti at dahan-dahan para nga hindi umawas yan. So dahil nga naluto na yun guys, sinulom na namin. So hindi ko na siya nabidyohan mga be kasi nga medyo nalubat na ako noon at hindi na siya nagbuksan, medyo malapit na talaga kaya hindi ko na cellphone ko medyo may topak na rin. So kailangan nating alagaan kasi wala pa tayong pampalit. So ngayon lang for today's video mga be. Thank you for watching. Babush!